Ito yung mga posisyon na karaniwang hiring dito sa Finland. Hindi na kailangan ng Finnish language. English lang okay na. Lalong-lalo na kapag winter season. Kasi mostly, sa Lapland kayo i-assign. Lapland para siyang probinsya dito sa Finland kung saan marami yung turista kapag winter. Marami mga hotel sa Lapland na hindi na nagre-required ng Finnish speaker na mga empleyado. Kasi mostly, English yung ginagamit nilang language. Dahil ang mga customer or guest nila dito ay galing sa UK, Germany, France at China. Meron din palang mga turista na galing sa Pilipinas. Kapag malapit na yung winter season, yun ang magandang opportunity para makapag-apply dito sa Finland. At may chance na makuha ka. Mas malaki yung chance na makuha yung mga nagtatrabaho sa kitchen, mga cook, kasi marami yung mga a la carte na restaurant dito at mga buffet. Karamihan sa mga hotel dito ay nag-offer sila ng buffet. So kung makuha ka man dito bilang isang cook, sa buffet or a la carte ka magtatrabaho. Malaki din yung chance na mga waiter and waitress. Pero para sa ating mga Pilipino, paswertehan lang talaga siguro. Kasi yung mga agency dito sa Finland, kumukuha rin sila ng mga empleyado na galing sa Spain, sa France, sa Poland, sa Greece. Ibig sabihin, marami kang kompetensya sa pag-a-apply mo. Pagandahan na lang talaga siguro ng laman ng resume mo. Kaya once na natanggap ka dito sa Finland, ang mga makakatrabaho mo dito ay mga taga Spain, taga Greece, taga France, Poland, at iba't iba pang EU country. Ang isa pa pala sa kagandahan kapag nagtrabaho ka dito sa Finland, by area yung naka-assign sa'yo. Ibig sabihin, kung ano lang yung area na pinag-assignan sa'yo, doon ka lang magtatrabaho. Katulad sa iba, nasakop mo at galaw mo lahat. Hindi ka pwede dito mag-isa sa isang shift, lalong-lalo na kung sobrang dami yung mga guest. Pangkaraniwan din dito yung mga feedback bago matapos yung kontrata mo. Ikaw yung mag-feedback sa company na pinag-workan mo. Sabihin mo kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo. At for sure, susunod na season babaguhin nila yon. May choice ka rin kung babalik ka pa sa kanila or hindi na. Since napakaluwag ng bansang to, sa mga worker, anytime pwede ka mag-resign. Kung ayaw mo sa pinag-workan mo, pwede ka maghanap ng ibang trabaho. Meron sila ditong probationary period. Kung nakaparma ka na ng kontrata mo at under ka pa ng probationary period, pwede kang umalis sa pinag-workan mo without notice. Kung lagpas naman na sa probationary period, magdo-notice ka sa kanila ng 2 weeks. Don't worry, ibibigay pa rin naman yung mga huling sahod mo, kasama ang mga holidays na pinasukan mo. Mas marami ka pala dito mga katrabaho ng mga taga Spain at taga Greece kapag winter season. Kung may idea kayo, alam nyo naman kasi yung pasahod sa Spain at Greece. So, kung i-compare dito sa Finland, mas malaki talaga ang bigayan dito. Kaya mas gustong-gusto din talaga nila magtrabaho dito sa Finland. So ano, ready ka na ba na magtrabaho dito sa Finland? Ready ka na ba na mag-cross country? Take note pala, kung ang agency na pag-a-applyan mo ay nakabase dito sa Finland, yun po ang walang bayad. Wala po silang hinihingi na kahit ano. Ikaw yung magpaprocess ng visa mo at ng ticket. Kung ang agency naman na nag-process sa'yo ay wala dito sa Finland, hihingan ka nila ng bayad. For example, yung mga agency na nakabase dyan sa Middle East. Mas malaki yung hingi nila sa staff at mas magastos. Matagal din yung process. Follow for more kwento. Bye!